mo. Maribik, naka-mute ka. Yan. Okay na, Okay Sir na? Bayo. Ako na ba? Sige po, magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon for an opportunity to listen to the Word of God. At akin po munang babasahin ang magiging basihan po ng ating pakimute niyo po muna mga kapatid ang inyong mga ano. Sandali yung aking video. Mute po muna. Iyon. Babasahin ko po yung sa aklat po ng Ecclesiastes sa Limang Tipan, chapter 12, verse 13 to 14. Sabi dito, mag-mute po muna, mag-mute muna mga kapatid. Mute. Ayun. Normita, nadidinig mo na? Let us hear the conclusion of the whole matter. This is from the book of Ecclesiastes, was written by King Solomon. Fear God and keep his commandments, for this is man's all. For God will bring every work into judgment, including every secret thing, whether good or bad. So itong binasa natin ay magbibigay po sa atin ng tunay na kahulugan kung ano po ba ang buhay, no? May sinulat ako dito, nangolekta ako sa Google ng mga sikat na tao kung ano ba para sa kanila ang kahulugan ng buhay. Alam ko po na tayo bilang mga malapit na mag-senior, pag tayo po ay tinanong kung ano bang ibig sabihin ng buhay, anong kahulugan nito, may kanya-kanya po tayong pakihulugan dito. Katulad po ni Arnold Schwarzenegger, ang sabi niya, the meaning of life is not only to exist, no, to survive, but to move ahead, to go up, and to conquer. So yun yung pakihulugan ni Arnold Schwarzenegger. Hindi lang daw para maipanganak, hindi para mag-exist sa mundo, kundi kinakailangan daw na umunlad at kinakailangan din na kung ano ang gusto mo maabot, abutin mo. No, ang sabi naman ni Dalai Lama pati ni Mahatma Gandhi, ang sabi nila, our prime purpose in life is to help others. And if you can't help them, don't hurt them. So maganda yung pakihulugan ni Mahatma Gandhi pati ni Dalai Lama, yung Chinese na isa nilang philosopher, na ang tunay daw na kahulugan ng buhay ay ang pagtulong sa kapwa. Kung hindi ka makakatulong, wag mo naman siyang saktan. Now, may isa pa ako nakuha dito. Ang sabi, whatever we are, whatever our think of ourselves is all we will ever have. And that is its profound simplicity is the meaning of life. Sa kanya naman, yung buhay, mula kay Philip Appleman, ang buhay sa kanya ay ang pagiging simple lamang. No? May isa ako nakita dito na ni Simon Freud. Si Simon Freud ay isang psychologist na pinag-aralan natin no tayo ay nasa college, may nabanggit nung high school. Ang sabi niya, life is unknowable. Hindi mo daw maiintindihan. It is a mystery. Life has no meaning. No, iyon yung kanyang pakihulugan, no. So, pwede tayong magbigay ng iba't ibang pakahulugan, pero ang sabi po ng banal na kasulatan, syempre kung magtatanungan tayo, kanino bang kahulugan ang tunay na kahulugan ng buhay? So, pinag-aralan ko po yung aklat ng Ecclesiastes. Ito pong aklat na ito makikita natin sa Lumang Tipan. At yung pinaka-purpose ng pagkasulat po ng aklat ng Ecclesiastes ay, ang sabi dito, man seeks is a quest for meaning and purpose of life. Yung tao daw ay nabubuhay para maghanap ng kahulugan at layunin ng buhay. So siguro napapansin ninyo na habang tayo ay nabubuhay at noong
bago natin marating ang edad natin, dumating din tayo sa punto na tila parang negatibo ang dating sa atin ng buhay. Meron din sa atin na sa paghangad natin ng kung paano tayo magtatagumpay sa ating mga career, yung iba hindi makapag-aral, nakapag-aral, yung iba naman nagnegosyo. Marami tayong mga hinangad sa ating mga buhay. At nung maabot natin, tila hindi naman tayo makontento, mahinahangad pa tayo. Kaya nga ang sabi ni Solomon, ang buhay ng tao ay buhay ng paghahanap kung ano talaga ang kahulugan nito at kung ano ang layunin ng buhay. Ngayon, para maunawaan natin kung ano yung sinabi ni Solomon, dapat kilala natin si Solomon. No, si Haring Solomon ay anak ni Haring David. No, tayo na mga Katoliko, alam naman natin yung kasaysayan ni Haring David. Si Haring David yung kauna-unahang hari ng Israel, no? At noong siya yung sa pamamagitan niya, kasi dati hiwalay yung dalawang grupo yung bansang Israel, pero sa pamamagitan ni Haring David ay napagkaisa niya, kaya siya yung unang hari ng buong Israel, no? At kung matatanda natin ang kasaysayan, si Haring David, siya yung nakapatay kay Goliath. So naunawaan na natin. So si Haring David, namuhay siya ng matagumpay, no? At isa kaya nga nung pagiging hari ni Haring David, nung papalitan niya na si Haring Saul, kumakanta yung mga Israelita. Pag dumarating si Haring David, si Saul ay nakakapatay ng daan-daan, pero si David ay nakakapatay ng libo-libo. So pinapakita nila yung tagumpay, mas matagumpay na buhay ni Haring David. Pero makita natin sa buhay ni Haring David, nagkaroon din siya ng pagkakasala. No, kaya nga nung maipanganak niya si Solomon, so si Haring Solomon ay anak ni Haring David. Kaya nga si Solomon, nung siya ay maging hari ng Israel bilang kapalit ng kanyang ama na si Haring David, ay bata pa siya nung maghari, no? 20 years old more or less, ganun siya nung maghari. Kaya nga wala pang masyadong karanasan, pero ang puso niya nakikita ng Diyos, kaya nga siya yung napili para pumalit kay Haring David. Kasi nung panahon ng mga Hudyo, ang pagpili sa mga tao ay hindi sa pamamagitan ng katulad ngayon ng botohan, walang ganon, ng kung sino ang popular, kung sino yung maraming mga kapanalig, siya mananalo. Noon, ang Diyos mismo ang pumipili sa pamamagitan ng mga propeta. At yung propeta sa panahon ng mga Israelita ay tunay na iginagalang. Kaya nga sa pamamagitan ng propeta ay nahalal si Solomon bilang hari. At tingnan natin yung buhay ni Haring Solomon. Nung siya ay natutulog, nakipag-usap sa kanya mismo ang Diyos. At ang sabi sa kanya ng Diyos, ano ba ang nais mong ibigay ko sa iyo? Sabi ni Haring David. Sa panag-init to, ang sabi ng Diyos, ano ba ang nais mong ibigay ko sa iyo? What do you want from me to give you? Ang sabi ni Haring David, pinagpala mo na yung aking tatay, pinagpala mo na yung Israel, ako naman iyong abal lingkod, pagkalooban mo ako ng karunungan upang mapangunahan ko ng maayos ang bansang Israel. Diba? Ang ganda ng hiniling niya, hindi siya humiling ng kayamanan, hindi siya humiling ng kagandahan ng katawan, ng kalusugan. Ang hiniling niya, karunungan upang mapamahalaan niya yung bansang Israel. At dahil sa tugon ni Haring Solomon kay sa Panginoon, ay natuwa ng lubos ang Diyos. Kaya nga ang sabi sa kanya, dahil hiniling mo na magkaroon ka ng karunungan, ay susunod din sa iyo ang pagkakaroon ng kayamanan, pagkakaroon din ng kapangyarihan, ng karangalan sa buhay, at magkakaroon ka ng mahabang buhay. So dahil ang hiniling niya ay kaalaman, ang sabi sa kanya ng Panginoon, susunod yung kayamanan, karangalan, pati mahabang buhay. Kaya nga kung titingnan natin ang buhay ni Haring Solomon, ang sabi ng banal na kasulatan, si Haring Solomon ang pinakamatalinong na buhay magmula pa noong may nilikha ang Diyos at hanggang sa mga darating na panahon. Nag-iisa yung kanyang katalinuhan. Kaya nga mayroon tayong tinatawag na sa kawikaan na sinulat ni Haring Solomon, pati yung Ecclesiastes, yung
Panagoy, ito din ay kanyang sinulat. Pati yung mga ilang bahagi ng aklat ng awit ay sinulat ni Haring Solomon. So kaya nga yung nasubok yung kaalaman at karunungan ni Haring Solomon, kung matatandaan ninyo yung kasaysayan, may dalawang prostitute na nag-aaway ng nanay kasi magkasama yung prostitute sa bahay nila. Pareho silang nanganak, pero isang gabi, natagpuan ng isang nanay na patay yung kanyang anak. Kaya nga humarap sila sa hukuman ni Haring Solomon. Nag-aaway silang dalawa. Pinagtatalunan nila yung bata ay kanilang anak. Kaya nga sa harapan ni Haring Solomon, nakikinig sa Haring Solomon, sabi nung isang prostitute, anak ko ito. Ang sabi naman nung isa, hindi anak ko yan. Habang kasi siya natutulog, nadaganan niya yung kanyang anak. Kaya anak ko yan. So sa madaling salita, hindi malaman ng madesisyonan, pero ang wisdom ng Panginoon ay sumakay Solomon. Ang sabi niya ni Haring Solomon, sa bagay na wala naman sa inyo na pareho kayo nag-aangkin, ay hatiin natin sa gitna yung bata. Kaya nga, ito na, hatiin na. At ang sabi ng tunay na magulang, wag po, ibigay nyo na lamang po sa kanya ang anak ko. Sa madaling salita, nalaman ni Haring Solomon sa kanyang karunungan na iyon ang tunay na nanay. No? Hindi lamang matalinong taong nabuhay si Solomon, kundi isa rin siya sa mayamang nabuhay sa daigdig. No? Tinignan ko kung gaano kayaman si Haring Solomon. Ang sabi ng Google at ng ilang mga scholars, si Haring Solomon, nung siya ay hari, ay tumatanggap siya ng $40 billion na mga ginto taon-taon. $40 billion na ginto. Ang bigat ay 25 tons. So talaga palang mayaman ang Israel sa panahon na yon. Nasa na kaya yung mga gintong ito? 25 tonneladang mga ginto. At ngayon daw, kukwentahin yung kayamanan ni Haring Solomon ay ina-estimate nila ng $2.2 trillion. Ay, syempre, hindi na natin kayang alamin kung ilang zero yan. $2.2 trillion. No? So, napakadami. So, kung sa katalinuhan, wala tayong masasabi. Kung sa karunungan, wala. Kung sa kayamanan, pinakamatalino, pinakamayaman. At kung karangalan ang titignan, kinilala si Haring Solomon na isa sa pinakamagaling na hari kasi ang tawag sa kanya ng Panginoon ay a peaceful man. Sa panahon niya nagkaroon ng kapayapaan ang buong Israel. Walang gera dahil nga kinilala siya ng mga neighboring countries bilang isang mahusay na hari. Tandaan po ninyo sa Lumang Tipan, ang mga bansa noon, puro gera ng gera. Pero sa panahon ni Haring Solomon, walang gera. No? Edukado, maraming karangalan, napakayaman, wala tayong maitutumba sa kanya. Pero alam niyo ang sinulat niya yung aklat ng Ecclesiastes. Yung binasa natin kanina, yung sa aklat ng Ecclesiastes 12:13-14. Ang sabi niya noon, pagkatapos niyang isulat yung Ecclesiastes, dahil nga ang pinakamensahe ng Ecclesiastes, ang tao hindi tumitigil sa kanyang buhay ng paghahanap ng kahulugan ng buhay. Hindi siya tumitigil. So ang sabi ni Solomon na isang pinakamayaman, pinakamatalino, mataas ang pinag-aralan, napakaraming karangalan, iginalang bilang isang politiko. Kung may politiko kayong kilala, wala yan sa kalingkingan ni Haring Solomon. Pero alam niyo ba ang sabi ni Haring Solomon? Sa pagbinasa niyo yung aklat na Ecclesiastes, vanity of vanities. Ang buhay ng tao ay walang kasaysayan. Walang saysay ang kayamanan, walang saysay ang katalinuhan, vanity of vanities. Yan ang sabi ni Haring Solomon. At saka yung huling talata doon sa aklat ng Ecclesiastes, kinunclude niya, sabi, I therefore conclude, para ba tayo nasa biology o nasa chemistry at physics nung high school, gawa tayo ng experiment, pagkatas ng mahabang eksperimentasyon, may conclusion. Gayon din ang aklat na Ecclesiastes, may conclusion si Haring Solomon. Ang conclusion niya, pagkatapos kong maranasan ang marangyang buhay, pagkatapos kong maranasan ang sapat, maraming katalinuhan at
karangalan na aking tinanggap. Ito lang ang masasabi ko sa buhay. Kasi makikita natin na nagkasala din. Kasi si Haring Solomon ay tao din. Nagkaroon siya ng 1,000 asawa, 700 ng tunay, 300 ng kabit. Dahil sa pag-aasawa niya ng 1,000, nagkaroon ng kaguluhan yung kultura ng pagiging Hudyo na impluwensyahan siya ng iba't ibang kultura. Kaya pumasok ang iba't ibang kasalanan sa bansang Israel na muli ay nagkaroon ng pagkaka-divide yung bansang Israel. Ang conclusion ni Haring Solomon na katulad nating tao ay therefore conclude, ang sabi niya, ang buhay ng tao, ang sabi ng ating talata, Ecclesiastes chapter 12. Here the conclusion of the whole matter of what is life. Fear God and keep His commandments, for this is the whole purpose of life. Ano daw ang sabi ni Haring Solomon? Ang tunay na kahulugan ng buhay ay isa lang. Fear God and follow His commandments. Fear God and follow His commandments. Na matakot tayo sa Diyos. Kasi ang sabi din ni Haring Solomon, ang pagkatakot sa Diyos, nagsisimula doon ang karunungan. Dahil ang karunungan ay ang paghiwalay sa mali. Ang karunungan ay paggawa ng tama. Ang karunungan ay pagiging banal. Kapag tayo ay marunong, gumagawa tayo ng tama. Kapag tayo ay marunong, humihiwalay tayo sa mali, sa kasalanan. Kaya ang sabi ni Haring Solomon, fear God because it is the beginning of wisdom. Ang pagiging banal ay ang pagkakaroon ng karunungan patungkol sa Diyos. At pangalawa, paano daw yung karunungan? Ito ay pagsunod sa kautusan. Kasi matatandaan natin sa Lumang Tipan, para maging kaluguran ang buhay ng mga tao at pagpalain sila ni Lord, kasi ang panuntunan ng Bible, 2 lang. Sumunod ka sa Diyos, ipamuhay mo siya, pagpapala darating sa iyo. Pag sumuway tayo sa Diyos, Luma at Bagong Tipan, darating ang consequences ng mga ginawa nating pagkakamali. Ano sabi? At yung mga commandments na ipinadala ng Diyos kay Moses, madami yon. Pero nung dumating na si Jesus sa Bagong Tipan, sinamarize niya din, kinunclude niya. Yung madaming kautusan ng mga Israelita, kinunclude ng Diyos 2 lang. Una, mahalin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip. Ikalawa, mahalin mo ang kapwa mo katulad ng iyong sarili. So yung lahat ng kautusan na ibinigay ng Diyos at ginawa ni Moses, isa lang pala yun. Iyon ay sa pamamagitan ng pag-ibig. Kaya nga tayo naniniwala na ang Diyos ay pag-ibig. Kasi one of the moral attributes of God, God is love. Nauunawaan yun ni Solomon na ang Diyos ay punong-puno ng pag-ibig. No, siya ang pinanggagalingan ng pag-ibig. Pero ang tao, sa paghahangad niya ng kahulugan ng buhay, nawawala yung tunay na karunungan, nawawala yung tunay na pag-ibig, kaya saway siya ng saway sa Diyos. Kaya hindi niya nararanasan yung buhay na dapat niyang maangkin. No, sa kahuli-hulihan, yung model na ipinakita sa atin ni Haring Solomon, marami pa akong dapat na banggitin, pero si Haring Solomon na lang ang pinili ko para pamilyar tayo lahat. Yung buhay na ibinigay ni Haring Solomon at yung kanyang buong karanasan na naisulat sa banal na kasulatan, ay nagpapakita sa atin na ang tunay na kahulugan sa buhay, na kahulugan ng buhay ay yung matuto tayong umibig. Una sa Diyos. Bakit sa Diyos una? Kasi pag inibig natin ang Diyos, yung pag-ibig niya, mamanahin natin. Kaya lahat ng tao hindi marunong, marami sa mga tao hindi marunong umibig. Ang tunay lang na umiibig ay yung may Diyos sa puso niya. Kasi kung wala ang Diyos, walang pag-ibig kasi siya ay Diyos ng pag-ibig. Para matuto tayong tunay na umibig, dapat naririto ang Diyos sa atin. Kaya nga ang sabi ng banal na kasulatan, John 3:16, for God so loved the world. No, ang Diyos ng pag-ibig, inibig niya ang tao.
At para naman tayo matutong umibig, dapat tanggapin natin yung pag-ibig na yon. Yung pag-ibig na yon ay nagkatawang tao. Yun ay walang iba kundi si Jesus. Gayun na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan sa tao na ibinigay niya si Jesus upang ang sino man na mananampalataya kay Jesus, magkakaroon sila ng buhay na walang hanggan. Ang tunay na buhay ay yung habang buhay tayo sa lupa, sigurado natin na may buhay na walang hanggan. Sigurado tayo sa ating mga buhay na tayo nabubuhay ng punong-puno ng kahulugan kapag sigurado tayo na after our life on earth, tayo po ay mapupunta doon sa buhay na walang hanggan. Kaya tama yung pinag-uusapan, ang sabi ni Orly, ako kahit hanggang 85 years old na lang ako, no, yun na, okay na yun. No, kaya nag-uusap tayo kanina kung hanggang saan, no. Pero kahit 85, kahit 55, kahit abutin na 100, kung ang tunay na kahulugan ng buhay ay hindi natin naranasan, ang sabi ni Haring Solomon, vanity of vanities. May yaman ka man, pipinag-aralan ka man, kung hindi mo nasumpungan ang Diyos habang ikaw ay buhay, wala kang buhay na walang hanggan. No, so yung kautosan ni Jesus, mahalin natin ang Diyos ng buong puso. Bakit? Kasi pag minahal natin ang Diyos, mapupuno tayo ng pag-ibig. Iyon ang magsisilbing puhunan natin upang maibig natin una ang ating sarili at kung paano natin inibig ang ating sarili, iibigin din natin ang Diyos. Amen? Amen. So tayo po ay magpasalamat sa Panginoon at dalangin ko na yung mensaheng ito ay makatulad tayo ni Haring Solomon na bagamat normal, mataas ang narating ni Haring Solomon, na-conclude niya sa kanyang buhay bago siya kinuha ni Lord, ay nakapamuhay siya ng tama dahil alam niya kung paano. Fear God and follow His commandments. Nilinaw ni Jesus yung commandments. Love God so that we can love ourselves and we can love others. And sa last, hindi natin pwedeng mahalin ang Diyos kung hindi natin tatanggapin yung pruweba ng kanyang pagmamahal, si Jesus. Kaya yung prayer ni Marivic kanina, na dapat makilala natin si Jesus bilang handog ng Diyos. Iyon ang pruweba ng kanyang pag-ibig. Kaya namatay si Jesus dahil alam ni Jesus, hindi natin kaya magmahal. Kaya ang sabi ni San Juan the Beloved, ang sabi niya, to those who receive Jesus as their Savior, they will be called children of God. Magiging anak tayo ng Diyos, matatakot tayo sa Diyos, matuto tayong umibig kung si Jesus tatanggapin natin sa ating mga buhay dahil siya yung pruweba ng pag-ibig ng Diyos. Tatanggapin natin siya, maniniwala tayo, mananampalataya bilang ating tagapagligtas. God bless you mga kaklase at binabalik ko na sa ating kaklaseng si Marivic. Napakaganda. Thank you, Pastor Deo. At tunay nga pong napaka